Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating pananampalatayang Islam ay talagang nagtuturo ng kabutihang asal o kagandahang pag-uugali. Kaya hinding-hindi pwede sa isang mu'min, sa isang mananampalataya, lalaki man o babae, na hindi niya katangian o hindi nila katangian ang pagiging mabuting ugali. Ang pagiging mabuting ugali. Lalong-lalo na halimbawa sa mag-asawa. Na ang lalaking mu'min, ang lalaking mananampalataya ay dapat mabuti ang kanyang pakikitungo palagi sa kanyang asawa. Hindi pwede yung laging galit, laging mura, laging pagmamaliit, na para bagang maliit ang kanyang tingin sa kanyang asawa, o kaya ay pag nagkamali ang kanyang asawa ay kung ano-ano na ang marinig ng kanyang asawa sa kanya. Bakit mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Ano ang itinuro sa atin? Ang mabuting pakikitungo na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa salaysay ni Abu Hurairah, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, la yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. La yafrak mu'minun mu'minatan. Sabi ni Propeta, la yafrak. Anong ibig sabihin ng la yafrak? La yubghid. Hindi dapat na kasuklaman mu'minun mu'minatan ng isang mananampalatayang lalaki ang isang mananampalatayang babae. Anong tinutukoy dito? Ang mag-asawa. Ibig sabihin, hindi dapat nakasuklaman ng lalaking asawa ang kanyang babaeng asawa. Ang kanyang asawa, la yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan, na kung mayroon man siyang hindi nagugustuhan o kinasusuklaman na ugali mula sa kanyang asawa, hindi natin yan may tatanggi na madalas may mga ginagawa ang ating mga asawa na minsan na hindi natin nagugustuhan. La yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan, kung mayroon siyang hindi nagustuhan na ugali mula sa ugali ng babae, kinasusuklaman niya yun, radiya minha akhar, pero nalulugod din naman siya sa iba nitong mga ugali. Anong ibang mga ugali? Hindi naman lahat na hindi mo nagugustuhan sa iyong asawa. May mga bagay na ginagawa ng iyong asawa na nagugustuhan mo. Nagsaing ng kanin, nagluto ng ulam, naglaba, inayos niya yung higaan, naglinis ng bahay, inalagaan niyang iyong anak, inayos niya ang iyong damit. Ang dami-dami na mga ginagawa ng babae na talagang malulugod ka, magugustuhan mo yun. Yun ang dapat mong isipin. Hindi yung iniisip mo yung kamalian niya ng kamalian. At yun ang ifofocus mo at masusuklam ka na sa kanya. Unawain natin ang hadith na ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Itong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na la yafrak, huwag kasuklaman mu'minun mu'minatan ng isang mananampalatayang lalaki ang isang mananampalatayang babae. Ibig sabihin ay huwag kasuklaman ng lalaki ang kanyang asawa. Itong tinutukoy dito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay dalawang pakahulugan. Dalawang pakahulugan ito. Unang pakahulugan niya sa paliwanag ng mga pantas ay khabar. Anong ibig sabihin ng khabar? Pagbanggit
na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung taong mananampalataya ng kanyang katangian na hindi niya kinasusuklaman ang kanyang asawa. Pag mayroon siyang nagawa o mayroon siyang hindi nagustuhan mula sa kanyang asawa, hindi niya kinasusuklaman as in full na pagkasuklam sa kanyang asawa. Kasi nalulugod din naman sa ginawa ng kanyang asawa na mga kabutihan. Yun yung khabar. Ibig sabihin ay pinarating sa atin, ibinalita sa atin ng propeta yung ugali ng isang taong mananampalataya na hindi nasusuklam sa kanyang asawa. Yun yung tinatawag na khabar. Pangalawang kahulugan ng hadis na ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay nahi. An-nahi. Anong ibig sabihin ng nahi? Pagbabawal. Pagbabawal. Unang kahulugan ay binanggit ng propeta, khabar, binanggit ng propeta ang ugali ng taong mananampalataya, mabuti ang kanyang ugali, kasi kahit na magkamali, o anumang ginagawa ng kanyang asawa, ay hindi niya ito kasusuklaman ng buo. Kasi malulugod din sa mga kabutihan ng kanyang asawa. Itong nahi, ibig sabihin ng nahi, pagbabawal, ipinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sino mang lalaking mananampalataya na kapag mayroong ginawa ang kanyang asawa na hindi niya malulugdan, ay talagang kasusuklaman na niya full ang kanyang asawa. Bawal yun. Ipinagbawal sa isang lalaki. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, tinuruan tayo sa ating pananampalatayang Islam, mga kapatid, ng pagiging mabuting ugali, pagiging mabuting pakikisama. Husnul ishrah was suhbah, mabuting pakikitungo sa asawa, pamilya, at mabuting pakikisama o pakikipagkaibigan. Na para bagang kaibigan mo para bagang friend mo para bagang lagi kayong masaya, lagi kayong tumatawa, hindi yung pinapansin mo lang yung kamalian. Waki ay, sabi ng mga ulama na kitang-kita sa pamumuhay natin sa mundo, yung talagang actual na pangyayari ay ganun talaga Kasi yung lalaki, minsan naghahanap lang siya kasi ng dahilan para masuklam, magalit siya sa kanyang asawa. Kasi kadalasan sa mga kalalakihan, madalas marami siyang nakikita ng mga babae. Nakikita sa television, nakikita sa internet, nakikita sa YouTube, mga artista, mga babae, na para bagang pag tiningnan mo ay talagang gustong-gusto mo. Yung talagang tiningnan mo lang, sinulyapan mo lang, nandoon na yung hinahanap mo sa babae. Nandoon na yung pagnanasa mo, nandoon na yung atensyon mo, nakukuha na niya yung atensyon mo doon sa babae na yun. Pero pag uwi mo sa bahay, pag tiningnan mo yung asawa mo, ay para bagang napakalayo sa expected mo Minsan gumastos ka, nagbigay ka ng duri na pagkalaki-laki, gumastos ka ng pagkalaki-laki, halimbawa, ganyan ang waki Sabi ng mga ulama na nangyayari. Pero pag uwi mo sa bahay, pag tiningnan mo yung asawa mo, para bagang talagang as in na walang-wala doon sa expected mo na gusto mong mangyari. Gusto mo laging nakasuot ng ganito, ganun. Yan ang tinatawag na waki Pero hindi mo inaalam, hindi mo tinitingnan yung mga consequences na pangyayari. Halimbawa, bakit yung asawa natin na hindi nagkakaganon, na yung expected natin na hindi natin nakikita. Kasi minsan yung asawa natin may trabaho, minsan ang asawa natin pagod sa trabaho, pagod sa kanyang mga ginagawa. Minsan ay ang asawa natin ay pagod sa gawaing bahay. Minsan ay ang asawa natin ay pagod siya sa pangangalaga sa kanyang anak o sa ating mga anak, sa inyong mga anak. Kaya dahil doon ay hindi niya matutugunan ng ang kanyang sarili. Minsan ay nakakaligtanan niya ang kanyang sarili na pwede naman na i-remind natin sa ating asawa, i-remind natin sa ating pamilya na kung saan yung mga bagay na minsan ay hinahanap natin. Ngayon, kung hindi natin makita, yung ibig sabihin, gusto natin, yung expected natin, dahil sa pag-asawa natin, hindi natin nakikita, lalo na kung yung asawa natin ay marami ng mga anak, ay talagang hindi mo na makikita talaga
yung expected mo na mangyari na para bagang gusto mo ay mula sa umpisa hanggang sa dulo ay ganun pa rin na katulad ng mga nakikita mo sa mga television o sa mga YouTube o sa anumang mga internet. Dahil dito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, nandito yung pananampalatayang Islam na lagi tayong inalalalayan. Inalalayan tayo ng pananampalatayang Islam, anuman ang nakikita natin sa ating asawa na kamalian o hindi narating, hindi maabot yung gusto natin sa kanila, huwag natin yung kasuklaman. Huwag natin gawing dahilan na masusuklam na tayo hanggat sa gagawa na natin ang paraan na para hiwalayan na natin. Hanggang sa gagawa na natin ang paraan para siraan na natin sa ibang mga tao. Hindi maganda. Hindi yun. Kasi yun ay khabar, yun ay binanggit ng propeta na katangian ng taong mananampalataya ay hindi nasusuklam ng full sa kanyang asawa at yun ay nahi, ipinagbabawal sa mga taong mananampalataya, sa mga kalalakihan na huwag niyang gawin na masuklam sa kanyang mga asawa o sa kanyang asawa. Tingnan niya yung mga kabutihan na ginagawa ng kanyang ibig sabihin ay asawa o kanyang mga asawa. Ganun mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung titingnan natin ang banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Ayon sa kahulugan ng talatang ito na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, pakitunguhan ninyo silang mga babae ng mabuti, marangal, mabuting pakikitungo sa pamamagitan ng pananalita, sa pamamagitan ng mga gawa, sa pamamagitan ng mga kilos. Paingkarihtumuhon na kung dumating sa punto na kinasusuklaman ninyo ang mga babae, silang mga babae, fa'asa an takrahu shay'an, na yung isang bagay na yun na hindi ninyo gusto, kinasusuklaman ninyo, parang ayaw ninyo sa inyong asawa, sa inyong mga asawa, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, at gagawin ng Allah dito ang maraming kabutihan. Hindi ninyo alam na gagawin ng Allah yung bagay na yun, isang bagay na kinasusuklaman mo, isang bagay na hindi mo gusto, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, na gagawin dito ng Allah ang maraming kabutihan. Ano itong maraming kabutihan? Sabi ng mga ulama, dumating sa punto na kinasusuklaman mo ang iyong asawa, hindi mo gusto, pero maghintay ka ng panahon kasi darating din yan ang panahon na magkakaroon kayo ng mahabba. Mahabba, yung mawadda, yung pagmamahalan sa isa't isa. Pagmamahal, may babaling din yan sa pagmamahal. Sabi pa ng mga ulama, sa paliwanag nito, khairan katsira, mabuting gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala dito ay yung mga anak, magkakaroon kayo ng mga anak. Bibigyan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga anak na hindi mo alam sa iyong mga anak, magiging mga mabubuting mga anak, magiging mga matalinong mga anak, magiging nakasaulo ng Quran, magiging nakaintindi, nakapag-aral o nag-aaral ng pananampalatayang, nananaliksik ng ibig sabihin ay pananampalatayang Islam. Kaya dahil doon mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang katangian natin bilang Muslim, bilang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan ay flexible, huwag tayong masuklam sa kung ano man ang hindi natin nagugustuhan sa ating mga asawa. Tingnan din natin yung mga bagay na kabutihan ng ating mga asawa. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum.